Pakinggan po natin itong dalawang video na ito ng isang miyembro ng Kingdom ni Kibuloy, no? Yan po, lagi po siya nagbablog, gumagawa ng content para batikusin si Senator Risa at ipagtanggol si Kibuloy. So, dito po mapapakinggan natin yung kanyang pagbatikos kay Senator Risa at ating pong sasagutin at bibigyan po ng reaksyon. Ito na po. Ito lang yung masasabi ko dyan kay Senator Risa Hontiveros sa yung mga pinagkukuha ng mga false witnesses mo dyan sa Senado, na siyang nag-condemn ng napakasamang bagay sa mahal naming pastor. May kalakip yan namang karma, I tell you. Yung ambisyon mo na umupo sa mataas na posisyon, hindi mo makakamit yan. Dahil unang-una, yung kredibilidad mo ay napakapangit na simula ng umpisa pa. Don't expect our votes for you. Madamned. Kasi hindi ka namin kailangan dito sa bansa namin. Mga false witness, nakasulat yan sa Exodus 23:1-2. It warns against bearing false witness, stating, do not spread false reports, do not help a guilty person by being a malicious witness. So, may punishment. At eto pa, etong Senadora Risa Hontiveros na to, kasi kung titignan mo, wala talagang kredibilidad itong senadora na to. Kasi yung, meron pa yung cases na na-file sa kanya noon sa Farmally, na merong allege na kukuha ng mga witnesses na binabribe niya, binabayaran niya. So yung mga, meron yung cases ng alleged sedition, perjury. Ganyan yung mga credibility nitong senadora na to. Ngayon, pinapakita niya ulit yan sa Senate. Kumukuha na naman siya ng mga bogus niyang witness. Hindi niya nga tinignan kung ano yung background nitong mga witnesses niya. Tapos kung makasalita dun sa Senate, parang as if condemned na ang mahal nating pastor. Napaka one-sided, di ba? Halata nyo, di ba? During the hearing process, si Senator Padilla, very, very, silent sa gilid. Salute to Senator Robin Padilla. Kasi, he's not siding to just one side. Wala siyang pinapanigan. And tama talaga yung sinabi niya na it will undergo into investigation sa legal na pamamaraan. Tsaka yung mga witnesses ninyo na bakit kailangan nyo pantakpan yung mga itsura nila. Kung totoo yung sinasabi niya, maging kayo, matapang kayong humarap sa inaakusahan ninyo. Tama talaga yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Kasi kilala niya si Pastor Magkaibigan yan silang dalawa. Noon pa nakikita namin yan dito, laging bumibisita kay Pastor dito sa compound. At wala siya nakikitang hindi maganda o masama kay Pastor. Siya mismo ang nagsabi na not even once na hiningan siya ng pera ni Pastor. Tapos yung mga false accusers na to, kung ano pinagsasabi, kesyo na malimos, kesyo binartolina, nire. Alam mo yung mga script ninyo, kumbaga sa pelikula, ewan ko kung papatok ba siya sa takilya o hindi. Pero nakita ko yung injustice din itong Senator Hontiveros na to. Imagine dun sa page niya, pagdating dun sa statement ng attorney natin, na si Attorney K, bigla nilang tinanggalan ng audio at kinat nila. Pag pumupunta kayo dun sa page ni Senator Risa Hontiveros, cut yung statement ng lawyer ng Kingdom, si Attorney K, yung representative ng JMC. Ano yun? Diba? Napaka one-sided ninyo. Kaya hindi kayo sinisipot. Kaya nawawalan kami ng respeto sa inyo kasi number 1 kayong nag-una-una na walang respeto sa amin. Nag-una-una na walang respeto sa mahal naming pastor. Kaya na-expect nyo, re-respetuhin kayo? Abangan nyo. Tapos ipapastop nyo pa kami sa pag-vlog namin? Nagpapa-cease fire ka pa? Naitigil namin ang pag-vlog namin? Hoy! Senadora.
Hindi kami titigil. Kasi inumpisahan mo to eh. Ngayon, let's play the game. Actually mga kababayan, mas maganda kung ibabahagi ko po sa inyo yung mga naging komento sa mga content ng babaeng ito. Yung mga naging response ng publiko sa kanyang mga content, sa kanyang mga pinagsasabi. Ibabahagi ko po yan sa inyo. Pero bago yun, ang reaction ko po sa kanya, yung pag-deliver niya ng salita, impolite, rude, at saka may yabang, no? At para sa akin, mahirap pong paniwalaan. Parang ina-admire pa niya si Senator Robin. Wala daw pinapanigan eh. Very evident naman and obvious na ang pinapanigan ni Senator Robin ay si Kibuloy, no? Ang dami niya pinagsasabi kay Senator Risa Ontiveros. Sakala mo, ang dami niyang ambag sa bansa, Between her and Senator Risa, si Senator Risa po ang mas maraming ambag sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Siya, ano bang ambag niya sa Pilipinas? Doon lang naman siya sa kingdom nila, no? Ang sa palagay ko, kaya siya nagkakaganyan, kaya puro depensa siya kila Kibuloy ay dahil siguro may napapakinabang siya doon sa kingdom nila, no? Ang dami niyang gustong i-invalidate, no? ng mga testimony ng mga testigo ni Senator Risa. Pero hindi ibig sabihin iba yung naranasan mo, ate or miss, no? Hindi porket maganda yung naranasan mo, ganoon na rin yung naranasan ng iba, no? So, hindi uubre yung pag-i-invalidate mo sa mga naging testimony ng resource persons ni Senator Risa Ontiveros. Tinatawag pa niyang false witnesses. Galing din naman sa kingdom nila yung mga resource person ni Senator Risa Ontiveros. Ito po ang naging reaksyon ng publiko dun sa mismong content niya sa mga pinagsasabi niya kay Senator Risa Ontiveros. Basahin po natin. Sabi ni LG, the voice of Senate of the Philippines, God bless you, Senator Risa. Sabi ni Silosol, I stand for Risa, best senator. Sabi ni Ryan, the most trusted senator ang hindi lang nag-trust sa kanya mga may kasalanan sa taong bayan. Sabi ni Mami ko, the best senator. Sabi ni Hunter Curse, go Risa from Davao City. Sabi ni Jean, I stand for Risa. Sabi ni Payatot, I will surely vote for her. Sabi naman ni Dave, best senator ever. Sabi ni Earl, siya para sa akin ang best senator ever. Apart kay late Miriam. Sabi ni Jesse, the best senator at di nagpapatinag sa kabila ng lahat. Iisa lang si Risa at siya ang tunay na maaasahan ng karamihan sa ngayon. Sabi naman ni user, proud kami dyan kay Senator Risa Hontiveros. Napakatalino, mahusay at napakabait na tao. Deserve ng bawat Pilipino. Sabi naman ni Cecile, proud to be my number 1 senator. I salute at Senator Hontiveros. Sabi ni Arlene, I'm not for Senator Risa but the fact that she's the only opposition who won only means that some people still trust her. Sabi ni Almaa, siya lang yung senadora na walang takot mag-reveal ng mga katiwalian sa gobyerno. Sabi ni Maya Moore, the only senator who has integrity. Sabi ni Ellen, the most trusted senator, we salute Risa Hontiveros. Yan po ang naging reaksyon ng publiko dun sa mismong mga naging content ni ate na kumukontra, nag-o-oppose ng babatikos, no? Sa tingin ko, mga black propaganda nito ni ate laban kay Senator Risa Hontiveros para sirain ang credibility siguro, integrity at imahe ni Senator Risa. Tignan nyo, no? Mismong content na niya yan. Mga tao hindi sumusuporta sa kanya. Yung mga tao sumusuporta dun sa binabanatan niya kay Senator Risa Ontiveros. Sa mismong content niya, yung mga tao nagko-comment hindi pabor sa mga pinagsasabi niya. Bagkos pinagtatanggol si Senator Risa Ontiveros, no? Dahil yun po ang nakikita ng mga tao. Karapat dapat ipagtanggol si Senator Risa dahil may tama at may magandang ginagawa si Senator Risa Ontiveros. Ang mga ito, puro depensa, puro pagtatanggol. Bakit hindi niyo na lang paharapin, no, si Kibuloy? Total naman, confident kayo na kayo sigurado na walang ginawang mali or illegal si Kibuloy. Di dapat confident din na humarap, no, sa mga Senate hearing or pag pinatawag ng mga authority, no? Dapat confident. Kung totoong malinis, walang kinakatakutan kahit saan pa yan. Kahit dehado ka, kung totoong wala kang ginawang masama, mapapatunayan mo yan sa publiko sa kahit anong sitwasyon, kahit anong lugar, kahit anong venue pa yan, no, na kahit lahat ng tao ay against sa'yo, na ikaw ay inuusig, kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang mali, illegal or masama, mapapatunayan at mapapatunayan mo yan. Diba? Dapat ganun. Kung confident si Kibuloy at may malakas siya na faith, no, sa sinasabi niyang, nag-appoint sa kanya, di dapat wala siyang kinakatakutan. Sabi nga, diba, whom shall I fear? Kung nasa sayo yung sinasabi niyong nag-appoint kay Kibuloy, kung nasa side nyo, dapat hindi kayo natatakot. Ang dami pa niya ng ating video, no? Ang dami niyang video na talagang nagbibigay pa yan ng mga Bible verses, tapos maririnig mo, nagsasalita ng demonyo, hinayupak, ad hominem, mga talagang hindi kaaya-ayang salita. Sinasabi niya yun habang nagsishare din siya ng mga Bible verses. So, sino maniniwala sa mga pinagsasabi niya?
kung siya mismo ay tila sinisira niya yung magiging tiwala ng tao sa kanya, no? So in my opinion, hindi po umubra ang sa tingin ko yung mga black propaganda niya against Senator Risa Hontiveros. Dahil again, yung mga taong nagko-comment sa mga content niya hindi pabor sa kanya. At bagkos, pinagtatanggol si Senator Risa Hontiveros. Kaya mga kababayan, mga kakampi, napakahalaga po na kayo po ay nagko-comment, no? Kung kayo pabor sa mga content na ginagawa namin at hindi kayo pabor sa content na ginagawa ng mga kabila, ng kalaban, dapat nagko-comment kayo, pinapahayag nyo ang inyong posisyon, ang inyong opinion, ang inyong pagpabor, ang inyong pagsuporta, ang inyong pagbatikos, ang inyong pagkontra. Dahil may malaki po yung ambag sa paghubog at sa pag-influence ng public opinion. Napakahalaga po ng public opinion. Kaya lagi ko po kayong hinihikayat na mag-comment po kayo, mag-like kayo, no? Na mag-participate kayo sa discussion. Dahil yung mga tao na nagbabasa ng comment ay maaaring ma-impluwensyahan ng opinion nyo, no? Lalo-lalo na kung opinion nyo ay sumusuporta sa mga tamang sinasabi natin sa ating mga content, tama at totoong impormasyon na binabahagi natin sa ating mga content, kung yan ay sumusuporta, malaking tulong po yan. At kung ang content nyo ay umu-oppose sa mga maling narrative, no? Sa mga maling impormasyon, sa mga fake news, kung yan ay umu-oppose at nilalagay nyo sa comment section, malaking tulong po yan para ma-impluwensyahan ng tama at totoo ang ating mga kababayan, para mailayo sila sa fake news at saka sa mga propaganda narrative, no? So kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga pinagsasabi niya? Ilagay nyo lang po sa comment section below. At huwag nyo pong kalimutang i-like ang video natin. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.